Magandang araw mga ka-solar. So finally, today is the day na i-install na natin ang ating mga solar panels dun sa ating bubong. So, apat pala in total yung solar panels na i-install natin. So as shown in the previous video, na-install na natin ang solar railings, nilagyan natin ng mga end clamp, tapos naka-install na rin yung wiring for our PV panels. So nakaabang na yung wire, tapos diretso lang yan, salpak later on. So, for overview guys, no, yung panel natin 1.3 meters by 2.4 meters yung laki niya. Tapos may kabigatan siya at around 38 kilograms. So as shown in the video, 5 kami in total na nagtulungan para mabuhat tong panels at mailagay dito sa ating bubong. So, 2 dun sa baba, mga malalaking tao, tapos 3 kami na mga medyo maliliit lang para di masyadong mabigat sa bubong at 3 kami magtutulungan sa pagbuhat nito pag-place dun sa ating mga nakaabang na solar railings. So as you can see guys, pagkatapos 2 na yung na-install namin at pagkatapos niyan ay hinigpitan ko lang yung end clamps na nasa dulo niya para ma-fix in place na natin yung ating solar panels. So gumamit lang ako niyan ng impact driver. Tapos nang mahigpitan yung ating mga end clamp gamit ng impact driver ay sinalpak na natin yung mga nakaabang natin na MC4 connectors sa shown in the video. So mga kaibigan ko lang pala yan, no? Mga tinawag kong backup para tulungan ako sa pag-install ng solar panels. So, maganda talaga meron ka mga kaibigan na ganito, makatatawag mo lang one call away para tulungan ka sa mga bagay na gusto mong gawin dun sa inyo. At heto na nga guys, ang pangatlong panel na buhat na namin at nilagay na namin siya in place. Yan yung pangatlo. So, portrait orientation siya compared dun sa naunang dalawa na naka-landscape. So, hinigpitan ko lang yung mga clamps pagkatapos naming malagay dan sa nakaabang namin na railings. At pagkatapos ay hinigpitan lang at nilagay yung mga MC4 connectors. So, make sure na gamit niyo yung tamang size ng inyong end clamp. So, 33mm yung sa akin kasi 33mm ang thickness ng aking 725 watts na Jinko panel. Lastly, at ito na nga yung pang-apat na panel to be placed in a portrait orientation dito sa ating last place dun sa may right side ng ating panel placement. So, inabang ko lang yung mga end clamps, finix in place. Tapos, pagkatapos naming ma-arrange na yun yung final niya na position, ay hinigpitan ko na gamit ang aking impact driver dun sa kanyang mga nakaabang na end clamp na 33mm ang size. So, yun guys, na-install na namin finally. Madali lang tignan pero mahirap yan kasi ang bigat. Yan ang disadvantage ng mga malalaking panel. Need mo ng maraming tao para tulungan ka sa pagbubuhat nito. Finally, na-install na. At syempre, pagkatapos na akong tulungan magbuhat ng solar panels ay habhaba na. So, kain muna guys. So guys, meron tayo ditong grounding cable. So balik kukonekto natin sa ating solar panel papunta sa railings para sa grounding niya. So balik jumper cable lang to siya. So 12 gauge 12 yung size. So i-attach natin to. Tara. So ayun na siya guys, yung isa. Then nag-ground ako for each panel. So yung pangalawa, tapos yung pangatlo doon din, ang apat. So all goods, linisan lang muna natin to. At eto na nga, as you can see, ang final placement ng ating panel. O diba, saktong sakto yung forma sa pagka-install.